Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Julian May B. Borella from Group Peak 4, ang huli magre-report patungkol sa informal na sektor. Ang informal na sektor, ito ang sektor ng ekonomiya na sa lahat o walang formal na dokumento kailangan sa pagsasagawa ng mga gawain pang-ekonomiya. Ang kita ng informal na sektor ay hindi na isama sa buong gross domestic product ng bansa, subalit halagang produkto at serbisyo mula rito higit kumulang na 30%. Ang informal na sektor ay bawal o illegal, ngunit ginagawa pa rin ng maraming tao. Ang informal na sektor ay may mga katangian katulad ng hindi nakarehistro sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinita, hindi nakapaloob sa legal at formal na alintuntunin ng pamahalaan para sa mga pagnanegosyo. May iba't ibang hanap buhay at negosyo ang kabilang sa sektor na ito. Sari-sari store, karinderya, newspaper vendor, fishbowl vendor, cigarette vendor, sidecar or tricycle boy vendor, barberia, beauty parlor, talipapa, balut vendor, manghilot, tubero, jeepney driver, kargador at marami pang uri nito ang kumakatawan sa informal na sektor. Kabilang ang informal na sektor ang underground economy. Ang underground economy ay tumutukoy sa mga transaksyong pang-ekonomiya, mga uri ng hanap buhay at mga taong kumikita na hindi nakakwenta sa hindi natatala sa pamamahala. Ang ganitong uri ng negosyo at hanap buhay ng mga tao, legal o illegal man, ay hindi nagbabayad ng buwis. Katulad na dito ang drug trafficking, kidnapping, smuggling, illegal gambling, prostitution, counterfeiting at black market ay ilan sa mga illegal na gawain na pinagkakitaan ng malaki ng mga kasangkot dito. At ito naman po ang mga ilang kabutihan ng underground economy. Ang pagpapalitan ng produkto at serbisyo ay nagaganap, ang produksyon ay patuloy na isinasagawa ng bunga ng patuloy na pagkonsumo ng tao. At ito naman po ang hindi kabutihan ng underground economy. Number 1. Mababang kalidad ng pamantayan ng serbisyo ng mga produkto at serbisyo dahil hindi na monitor at i-check ng pamahalaan ng korporasyon nito. Dahil po dito, dahil po hindi natin po siya na-check at hindi po natin na-monitor ang pamahalaan ng operasyon nito, mas lalo po silang dumadami, like that po ayoko na ba tumawa? At ito naman po ang hindi kabutihan ng underground economy. Mababang kalidad o pamantayan ng mga produkto at serbisyo dahil hindi na monitor at na-check ang pamahalaan ng operasyon nito. Siguro po, kaya po parang hindi nagiging mabuti sa underground economy dahil hindi nga po natin na-check o na-monitor yung operasyon na sinasagawa sa underground economy. Kaya nga po, underground. Number 2, maaring mapanganib sa kalusugan ng mga taong nakabili ng produkto dahil hindi dumadaan sa pagsusuri ng autoridad. So, isa na po dito ang pagbili ng hindi mga naaprubahan na produkto sa mga tiyangge, ganyan nga po, na hindi nga po ito nakakabuti dahil pwede po ito magdulot sa inyo ng maling resulta, ganun po. Number 3, hindi nakakaambag sa pondo ng pamahalaan ang mga negosyo sa sektor na ito, hindi sila nakapagbayad ng buwis. So dahil nga po underground economy ito, hindi po ito na napapasama sa pamahalaan, like wala pong lisensya, ganyan po na nagbubukas sila ng operasyon na ito nang wala man lang pahintulot. Siguro po di rin siya napapasama dahil di nga po sila hindi nakatala, kaya hindi sila nakapagbayad ng buwis, ganun po. Number 4,
nagpapalaganap ng mga illegal na gawain dahil sa mas malaki ang kinikita. Siguro po, siguro, if masama yung intensyon ng underground economy na to, kunwari sa pagbebenta ng mga illegal na gamot, ganyan, tapos mga illegal na ginagawa. So, marami pong naiimpluwensyahan na mga tao sa pagpasok sa underground economy, tas dahil nga malaki yung kinikita nito, so napapalaganap po niya yung mga operasyon na ito. Number 5, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng monopolyo sa isang produkto o serbisyo dahil sa isang murang halaga ng produkto na isinusupply. Nagkakaroon po ng ganito dahil yung mga tao naghahanap po sila ng alternatibong solusyon. Kunwari po, mas mahal yung sa isa. So, bibili po tayo nung sa underground economy na mas mura, ganyan po. Number 6, nagkakaroon ng kaguluhan bunga ng illegal na gawain ng tao. So, ito nga po, yung pagkakaroon ng illegal na gawain ng tao. So, mas napaparami po silang pumupunta dun sa illegal na yon. Kaya po, kailangan natin na tignan o i-monitor ang mga ganito. Number 7, last po ito, nagiging daan upang lumaganap ang korupsyon dahil sa panunuhol ng mga taong nakasangkot sa illegal na gawain. At kahit na yung nagtitinda na panunuhol, mga taong kasangkot sa illegal na gawain at kahit iyong mga nagtitinda sa mga kalsada na hinuhuli ng otoridad. So, nakakalungkot naman pong isipin na may dalawa po kasing resulta nun. Ay dalawa pong rason or dahilan ng pagtitinda po ng walang pahintulot ng mga otoridad, pamahalaan. Dahil minsan po hindi po pinapayagan yung ibang gusto magtinda. Tapos po, may mga nahuhuli nga po na nakikita natin minsan sa balita na bigla pong binawarak or sinisira yung mga paninda, ganun po. At dito na lang po nagtatapos ang aking report. Muli po ako po si Julian May Bibrella from Group Week 4 na tinapik ko po ngayong araw ay patungkol sa informal na sektor.